Good morning po guys. Kumusta po kayo lahat dyan guys? Sana sa umagang ito ay okay lang tayong lahat. Noong nakaraang video guys, napag-usapan po natin yung iba't ibang klase ng mga gamot na gagamitin natin sa ating palayan, sa ating gulayan at saka sa ating halamanan. Napag-usapan natin yung fungicide, pesticide, herbicide at saka yung homicide, yung pang-kuhol. Sa paggamit ng mga gamot guys, yung pag-usapan natin ngayon yung paiba't ibang yung paiba't ibang lagay ng panahon. So halimbawa, yung halaman mo na piste, tapos mahirapan ka ngayon pag spray gawa ng maulan. So kung ang ulan hindi naman ganong malakas, yung katamtaman lang o di kaya medyo paambon-ambon lang, pwede tayong mag-spray sa alinmang gamot, pesticide man yan, fungicide man yan, o herbicide. So ang gagamitin lang natin guys, gagamit lang tayo ng yung tinatawag na sticker. Yung kagaya dito guys, home stick. Sticker to siya guys. Pag sinabing sticker guys, yung para po siyang mantika na kapag ihalo natin sa tubig, yung tubig parang nagmantika. Pero baka magtanong ka, ang mantika pwede pala pwede ba natin halo sa pag-spray? Ang sagot hindi. Kasi yung mantika na ginagamit natin sa pagluluto, lumilitaw siya sa tubig. So ibig sabihin hindi siya pwedeng ihalo. Ang halimbawa guys sa sa sticker, yung parang yung parang tote. 'Di ba sa dekada 80 yung Kawasaki, mayroon silang mga makina sa motor na kapag bumibili ka ng gasolina, tubilan mo yung motor ng gasolina, haluan mo pa ng tote oil para maganda yung takbo ng makina niya, yung andar ng makina niya, at saka kailangan talaga o nakadesign talaga ang makina na yun, yung gasolina niya, haluan natin ng tote oil. Ang isa pang halimbawa guys, yung pagka-mix doon, para maganda yung pagka-mix, yung naalala nyo yung alak na Gilbis. 'Di ba yung Gilbis, mayroon yung partner na lime juice. Kapag yung bote ng halimbawa ito yung bote ng Gilbis, tapos yung lime juice ituwan mo dito sa taas. Makikita mo dito yung pag ng alak at saka juice, yung pagka-mix. Maganda yung pagka-mix. Ganon din yung tinak sticker. So itong sticker na to, lang to siya, yung parang mantika na ihalo natin doon, pero hindi to siya lason. Kapag ito gagamitin mo na pang-spray sa halaman mismo, hindi siya makapatay kasi wala siyang lason. Ang trabaho lang talaga niya, hahalo lang siya doon sa sa chemicals na natin gagamitin para yung chemicals natin i-spray maging sticky. So halimbawa, yung yung halaman mo naman na punggos, pero mahirapan kapag i-spray kay umulan. So haluan mo lang siya dito. Itong sticker na to. So may mga sukat siya dito guys. Kapag bumibili naman kayo ng ganito sa planters, may label naman. So sa sa label, nakalagay doon na gaano karami. Sa amin guys, sa pag-spray ng mga halaman, ang ginagawa namin dito, ito lang takip. Sa isang tangke na tubig, itong takip, punuin lang namin. Ito yan guys, parang tubig siya. Yan para tubig lang.
Pero ano siya, yung sticky. So ang isang takip lang sa isang 16 liter. Tapos pag mo doon, ma-mix naman yun siya. So pag bumba mo, yun na yun. Yun na yung magiging niya, yung tubig mo paglabas, nag-i-sticky din yung tubig. So kapag yung gamot mo tumama doon sa mga dahon, didikit ngayon yun sa dahon. Ang isa pang kagandahan doon guys, kung gagamit ka ng sticker sa sa pag-ulan, mayroon kasing uod na dahil umulan, pag na-sprayhan mo siya ng chemicals tapos umuulan, parang ihilamos lang nila yung gamot. Pag hilamos sila sa gamot dahil umuulan, so parang nabanlawan sila. So hindi sila malalason. Pero kapag may sticker, automatic dun tumama doon sa sa uod o kaya sa piste. Manghilamos man sila ng manghilamos. So hindi na matanggal yung doon. Hindi na matanggal yung chemicals. Ang isang halimbawa niyan guys, yung yung mga mekaniko. Yung mga mekaniko kapag dismantle ng makina o kaya nag-ayos ng makina na nagkalangis-langis ang kamay, maghugas naman sila ng maghugas ng tubig na walang sabon, yung langis doon sa kamay nila hindi pa rin matatanggal. Pero kung gamitan na nila ng sabon na panglaba, matatanggal na. So ganun po yun guys. So ito, ang maliban doon sa guys, yung sa piste at saka punggos, yung herbicide talaga dapat mag-spray ka yung walang ulan. Yun talaga ang recommendation dyan, na mag-spray ka ng herbicide na walang ulan. Kasi yung yung tama kasi ng medisina mo, yung lason mo, dapat naka 3 hours ka bago magka-effect yung yung herbicide mo. Halimbawa, pagka-spray mo ng mga 7 o'clock, dapat mga 11, na yun, yung full effective na yung pag-spray mo ng halaman. Na pag tumama na yung gamot na herbicide, sigurado ka na doon na na mamamatay. Basta makalipas ang 3 oras. Pero sa pag-spray mo ng ng herbicide, isang oras pa lang umulan na. So sayang yung gamot, hindi i-effect yun sa halaman kasi na-wash out. Yung iba gumagamit ng sticker para yung yung gamot kumakapit kahit umulan man, kumakapit. Pero ang advice talaga dyan guys, pag mag-spray ka ng herbicide, dapat walang ulan para full effective yung yung spray mo. Kaya lang naman yung yung ibang mga farmer gumagamit ng sticker kahit walang ulan para makasure sila na yung gamot nila kumakapit sa halaman. Yun lang pong target doon. Pero sa pag-spray mo ng herbicide, dapat walang ulan. Kasi yung punggos at saka piste, kaya lang naman gumagamit ng ganito. Kasi nga, yung piste, kumakain man yun kahit malakas ang ulan. Mga uod na malaki, mga uod na yung umaatake sa pitsay mo, repolyo mo, sa mga halaman mo. Pag umuulan, gustong-gusto nila yun. Pero kapag tag-araw naman, ang recommendation naman dyan sa tag-araw, pag mag-spray ka, dapat maaga, alas 5 ng umaga, alas 6, hanggang alas 8. Kasi pag mag-spray ka ng mga alas 11 na, alas 12, yung mga insekto na yun, mga uod na yun, nagtatago na. So mayroong mga chemicals ngayon, medisina ngayon na pag-spray na pag hindi matamaan ang uod rekta, hindi siya mamamatay. Mayroon namang mayroon namang mga medisina ngayon na halimbawa, ito yung dahon, nakaganon ng dahon, tapos yung uod nagtago dito. So pag natamaan dito sa taas ng chemicals, yung power ng chemicals
tatagos hanggang dito sa ilalim. May chemicals na ganun. Pero mayroon ding chemicals na pag tumama dito, hindi na tamaan yung sa ilalim. So buhay pa rin dito sa ilalim. Kaya nga ang ano talaga dyan, ang pinakamaganda nating gagawin, kung mag-spray tayo na walang ulan, umaga. At saka sa hapon. Kasi pag tanghali, nagtatago na ngayon yung mga insekto at saka mga uod. Pero kung umulan naman, kahit tanghali, pwede tayong mag-spray kasi wala namang araw. Pag walang araw, yung mga uod, mula umaga hanggang hapon, basta umulan, kain lang ng kain yun doon sa sa ating mga halaman, mga pananim, mga gulay. Kasi nga walang araw. Pero pag tag-araw, sa umaga po tayo mag-spray. So yan lang to guys na na ibabahagi ko sa inyo. Sana may natutunan kayo ng konting kaalaman kung anong gagamitin natin sa pag-spray pag umulan. Basta ang usapan guys, pagdating naman sa sa gamot, pesticide, fungicide, pwede tayong humalo ng ng sticker pag umulan. Pero sa herbicide, dapat mag-spray ka na walang ulan. Kasi nga may time limit siya kung kailan magka-effect yung magka-effect yung gamot. Kasi wala sa sa herbicide naman, wala ka namang hinahabol na oras. Parang ikaw lang ang may gusto na umulan, hindi ako mag-spray. Maghintay muna ako kinabukasan. Pwede 'yun kasi hindi naman emergency 'yun. Pero yung peste kasi at saka yung fungus, parang na-emergency kasi yung halaman mo. Kaya kahit umulan, mag-spray ka para maagapan ngayon yung halaman mo. O parang nagre-rescue ka. Pero yung herbicide, hindi naman rescue yun. So, schedule mo yun. So, dapat hindi ka mag-spray na may ulan. Kaya lang naman gumamit yung iba ng ng sticker kahit herbicide ang i-spray nila. Gusto lang nila makasiguro nga yung medisina na ginagamit nila sa pag-i-spray kumakapit doon sa damo na gusto nilang papatayin. Kaya sila gumagamit ng ganon. So, yun lang guys. Yan ang i-share ko sa inyo. So, sa umagang ito, napag-usapan natin yung chemicals na gagamitin natin sa pag-spray kahit umuulan. Sa sunod nating video, pag-usapan na naman natin yung isang chemicals na tinatawag nilang root growth. Yung pampaugat ng mga halaman na gusto nating itanim, gusto nating paramihin. Yun ang pag-usapan natin sa sunod na video. So maraming salamat guys. Sana sa video nito nakatulong po to sa inyo na kung paano tayo mag-spray kahit umuulan. Huwag kalimutang mag-share guys, mag-like sa ating video at mag-comment na rin kayo dito sa video na to. Para dito sa comment section magkuro-kuro tayo kung ano ang dapat nating gagawin. Kung baka mayroon kayong konting kaalaman, pwede nyo ibahagi dito sa ating video. Din sasagutin naman natin yung mga tanong nyo. Kung mayroon kayong katanungan, mayroon kayong hihingi kayo ng payo, advice tungkol sa paghahalaman, pwede rin naman tayong mo-share ng kaalaman. Maraming salamat guys. Ingat kayo guys. Magandang umaga po sa inyo.